Alright. So, hello mga kaibigan. Arnel here. Free Code Camp Decimal to Binary Converter. Step 12 na tayo. Okay. So, next, you need to check if the value returned by the parseInt function is a number or not. Kailangan natin ma-check kung number ba o hindi itong condition. Pinasok natin sa number input dito. Okay, to do that you can use the isNone is not a number function. This function takes in a string or number as an argument and returns true if it evaluates to not a number. For example, so isNone, yung pinasok na argument ay string na test, so this is true. So isNone, yung pinasok ay number 2, so false siya. So ang pangatlong example naman, pinasok niya ang string na 3.5, which is a number pa rin, so false pa rin siya. So kapag number siya, automatically false ang magiging result. So ito, update the second condition in your if statement to use the isNone function to check if the value returned by parseInt is none. So i-update natin itong second condition. To check kung magiging value nito is not a number. So siguro ipapasok lang natin to. So copy lang natin to. Is none. Okay, tapos ito ipasok natin sa loob. Tingnan natin. Okay, tingnan natin. Okay, good. Nakachamba tayo mga kaibigan. Alright, submit and go to the next challenge. Okay, medyo mabagal yung internet ko kasi hotspot lang tayo mga kaibigan. Wala pa tayong wifi, di pa tayo pwedeng kabit. Okay, so step 13 na tayo. By the way, dinalawa-dalawa ko na yung kada step per video kasi mahirap pag isa-isang step lang medyo nahirapan tayo sa pag-i-edit tsaka pag-upload kasi yun nga, naka-hotspot lang tayo, medyo mabagal yung uploading sa YouTube, kaya tsaga-tsaga lang tayo sa padala-dalawa, kaya medyo mahaba, at least it takes a little time to edit and upload the video. So yun, step 13. Now you can alert the user if they don't enter a number or the number is invalid before you attempt to convert it into binary. Is invalid before you attempt to convert. Okay, so in the body of the if statement, use the alert method to display the text. Please provide a decimal number. So kasi ang condition dito false, ito hanapin niya kung true or false. Ito sa first condition natin. So ang second condition natin, i-check niya is not a number. And i-convert niya into a number itong kasi nasa loob siya ng is not a number na function. So kailangan nating i-alert kapag dumaan na siya dito.
kapag ka nandito yung input natin sa dalawang to, evaluate nitong dalawang condition, kailangan nating maglalagay na tayo ngayon ng anong tawag nito, method na i-display, so which is yung alert method na i-alert, may lalabas sa browser mo kapag meron dito sa dalawang condition na to ang in-accept nitong if statement natin. So i-alert daw natin yung note that alert is a method on the window object in the browser, so you can use either window alert or alert. So i-alert daw natin itong text na ito. Siyempre dapat may naka-string yan, either backticks, single quote or double quote. So single quote ang panggamit ko. Check natin, please provide a decimal number. Alright, looks good mga kaibigan. So okay, next video rin kayo.